ang pagkasira ng templo sa Jerusalem noong AD 70. Naisip ba natin kung bakit ipinasira na noon ng Diyos ang templo? Inisip ba natin kung bakit winakasan na ang mga gawain ng pari noon? Bakit nga ba ipinagbawal na noon ni Jesus ang pagpapatawag ng rabi o pastor at lalo na ng ama o father sa pari? Hindi ba't iniutos na dapat ay kahuli-hulihan na silang mga apostol noon? Bakit ba sa lahat ng ito ay mayroon pa ring nagtayo ng mga templo at simbahan, naglagay ng mga pastor at pari na nagpatawag pang father? Gayong ipinagbawal na noon pa man ang lahat ng ito mismo ng Panginoong Hesus. Simple lang ang sagot sa lahat ng ito, kapatid. Mula pa ng ikalawang siglo, dahilan kasi ng hindi pagsunod at paniniwalang lubos sa mga bilin ng mga apostol. Silang dapat ay kahuli-hulihan na sa lahat. Gayon rin ang hindi ganap na pagtanggap sa lahat ng mga sinalitang pangako ng Panginoong Hesus. Kaya't hindi nila nasumpungan. Sila ay nagmatigas pa rin sa kanilang pagmamalaki sa sarili nang akuin nilang sila ay mga apostol at obispo pa rin raw ng Diyos. Kanilang inangkin ang mga sulat noon, kaya't hindi sila nakaalam ng sa katotohanan ng lahat ng dapat ay naganap na noon sa kanilang henerasyon. At ngayong kahit naririnig na nila ang mga katotohanan ito, ayaw na nilang tumalikod sa kanilang nakawilihan ng kapangyarihan, ang pagiging alagad rin at tagapamagitan pa raw ng kataas-taasang Diyos. Ipinagawa nila ang pagtingala sa kanila ng mga tao na para bang kung wala sila, mapapahiwalay ang tao sa Diyos. Nasa kanilang inimbento ring impyerno, kung hindi tatalima sa kanilang inimbento ring doktrina, ay mapupunta raw ang tao. Naging pananakot nga nila ang gayon, hanggang sa lumaganap na ang kasinungalingan kinathalang nilang tao. Habang ngayon na nga ay tinatawag ng heresy ang hindi pagsang-ayon sa mga pinaniniwalaan nilang aral at doktrina. Gayunpaman sa lahat ng ito, ay nauunawaan pa rin natin sila. Lalo't dahil lang sa hindi pagkaalam, ay hindi rin naman nila sinadya ang kamalian. Ang pagkasira ng templo na ipinaalam ng Panginoong Hesus sa kanyang mga piniling apostol, bago pa maganap ang kanyang pagtutuwid sa kasalanan ng unang Adam, na sa pamamagitan noon ay ang regalong grace ng Diyos, ang kapanganakang muli ng lahat, hindi sa laman, kundi ay sa Espiritu naman ng Diyos. Noon ay sinalita ni Jesus sa kanila ang ganito. Matthew chapter 24 verse 1 to 3. Jesus came out from the temple and was going away when his disciples came up to point out the temple buildings to him. And he said to them, "Do you not see all these things? Truly I say to you, not one stone here will be left upon another, which will not be torn down." As he was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to him privately, saying, "Tell us, when will these things happen? And what will be the sign of your coming and of the end of the age?" Itinanong nga nila kay Jesus kung kailan ito magaganap, ang kanyang pagbabalik para sa paghuhukom ng Israel. Hindi iyon pagbabalik niya sa katawan. Gayon rin sa kung ano ang mga senyales, sapagkat alam ng mga kausap noon Jesus na ang end of the age na tinutukoy niya ay ang end of the old covenant age na papalitan ng bago. Hindi iyon katapusan ng mundo. Iyon ang katapusan ng mga batas ni Moses. Kung kaya't sa sinabi ni Jesus na katapusan ay ang pagkasira ng templo na simbolo ng mga batas ng Israel. Dahil sa pakikialam ng mga bumabasa noon at nagsali ng Biblia matapos ang unang siglo, inangkin nila na sila ang kausap kung kaya't binigyang kahulugan nila. Hindi nila natanggap na ang sinalita ni Jesus ay tumukoy lamang sa naganap noon rin sa Jerusalem. Kaya kung sila lang sana ay nagpailalim sa mga sulat noon, di sana ay natanggap nila ang sinalitang pangako ni Jesus. Patuloy sa verse 34 ng Matthew 24 rin. "Truly I say to you, this generation will not pass away until all these things take place."
Hindi nga ba't napakalinaw na sa kanilang henerasyon noon ay magaganap lahat? Kaya naganap ngang lahat noong AD 70 sa Jerusalem. Nakita ba natin ang napakalaking kamalian nilang mga umangkin sa sulat? Dahil sa kanilang pagmamataas sa kanilang sarili at nang sa kanilang mga itinayo pang simbahan at templo, ay pinangatawanan na nila ang kamaliang nagdulot rin ng kalituhan sa maraming tao, na hanggang ngayon nga ay naghihintay ng sa pisikal na pagbabalik ng Panginoong Hesus. Dahil rito, inilagay nila ang kanilang sarili bilang mga apostol pa rin ng Diyos. Mga pari na nagpatawag pang father, mga pastor at pinuno ng kani-kanilang itinayong simbahan. Binaliwala nila at hindi nila isinaalang-alang ang bilin ng Panginoong Hesus noon, na huwag patatawag ang sino man ang ganoon. Matthew 23, verse 8 to 10. But do not be called Rabbi, for one is your teacher, and you are all brothers. Do not call anyone on earth your father, for one is your Father, he who is in heaven. Do not be called leaders, for one is your leader, that is Christ. Nagsigawa sila ng dahilan upang magpatawag pa ring mga pari at pastor, na habang naghihintay ang mga tao sa kanilang aral pangako, ay magsisilbi muna sila bilang mga tagapamagitan pa raw ng Diyos. Sumunod na rin ang pangangalap nila ng pera upang maitaguyod nila ang kanilang sariling simbahan, na sa perang nakukuha nila ay tumatanggap sila ng para sa kanilang ikabubuhay. Ginawa na nga nilang kalakal ang salita ng Diyos sa Biblia. Masahol pa ay inangkin ng mga tao ang kahit kautusan noon na para sa Israel lang, ang pagbibigay ng ikapu o ikasampung bahagi ng kanilang mga pananim noon bilang mga Hudyo. Ngayon nga ay ginawa pa nilang pera ang buwanang kinukuha nila mula sa kanilang mga miyembro. Tapos ay sasabihin kapag hindi nagbigay nagnanakaw raw sa Diyos. Naging manhid na nga sila sa kanilang gawain. Hindi na nga ipinabuo muli ang templo kailanman sapagkat wala nang pangangailangan pa ng pisikal na templo. Dahilan ng sa pagmamalaki ng tao sa kanyang sarili ay hindi niya nakilalang lubos ang Diyos. Sa halip ay kumatha pa ng mga bagay na hindi ipinag-utos ng Diyos. Inilagay nila ang kanilang mga sarili bilang mga apostol pa ng Diyos. Hindi ba't sinabi na nga sa kanila noon pa man na dapat ay kahuli-hulihan na silang mga apostol? Nakasulat ito sa 1 Corinthians chapter 4 verse 9. For I think God has exhibited us apostles last of all, Kahuli-hulihan nga. as men condemned to death, Death, sapagkat ang kamatayan ay katapusan. because we have become a spectacle to the world, both to angels and to men. Tapos ngayon ay parami pa sila ng parami. Nagpagawa ng mga paaralan upang kapag natapos ay maging mga pastor pa sa kanilang sariling doktrina. Ano ba yan, kapatid? Tapos ay sasabihin ang mga taong nasa labas ng kanilang simbahan at paniniwala ay hindi maliligtas. Hindi maliligtas sapagkat ipinalalagay nilang mapupunta sa impyerno na inimbento rin nila. Kaya sasabihin nilang kailangan silang simbahan para sa pag-iibanghelyo upang ipakilala at ipatanggap pa si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Dahil kung hindi, ay mapapahamak raw ang marami. Kapatid, hindi ba natin inisip na ang kapangyarihan ng ginawang pagtutubos ng Panginoong Hesus ay hindi mapipigilan ng hindi pagkaalam ng tao? Malaman mo man o hindi, matanggap mo man o hindi, walang makapipigil sa ibinigay na regalo at grace ng Diyos. Ano man ang kalagayan o gawin pa ng tao, iyon ang tunay na kapangyarihan ng Diyos. Hindi nagbabase sa tulong ng tao at kahit sinong umaakong ministro pa ngayon, na kung hindi nila ipaaalam, hindi makatatanggap ang tao. Walang ganun. Kaya paano na silang mga taong walang simbahan? Malinaw ang tinupad na ng Diyos. Silang mga walang simbahan, sa kanilang sarili ay mismong templo na ng Panginoon. Lalo't kung sila naman ay nakagagawa na sa pag-ibig para sa kapwa,
nagsusumikap sa paggawa ng kabutihan, hindi sumasadya ng panlalamang at pagpapahirap sa kapwa. Nagkakasalaman ay hindi sumasadya. Iyon na rin ang kanilang mabuting alay na katanggap-tanggap sa Diyos. Mula sa kanilang sarili na siyang templo na ng Diyos. Ito na rin ang pagsamba sa katotohanan. Daig pa ang pag-awit ng pagpupuri sa Diyos. Daig pa ang pag-aalay ng pera at material na bagay. Ang ating sakripisyo ng sarili. Ang pagsisikap na paggawa ng pag-ibig sa kapwa. Romans 12 verse 1. Therefore I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. Ang alay nga ng paggawa ng mabuti sa kapwa. Hindi maidadahilan ang kawalan ng aral simbahan pa, sapagkat nasa atin na ang Espiritu ng Diyos, ang ating mabuting konsensya, na nakaalam na nang sa dapat ay mabuting gagawin natin at sa kasamaan ring ginagawa. Wala nang makapagdadahilan pa. Hebrews chapter 8 verse 10 to 11. I will put my laws in their minds and write them on their hearts. I will be their God, and they will be my people. No longer will they teach their neighbor or say to one another, Know the Lord, because they will all know me, from the least of them to the greatest. Kahit hindi ipaalam, ay nasa tao na ang espiritu ng kaalaman ng paggawa ng mabuti. Salungat sa mga sinasabi ng mga simbahan pa ngayon na ipatanggap si Jesus. No longer will they teach their neighbor, or say to one another, Know the Lord, because they will all know me. Noon pa man ay hindi na sila nakapagdadahilan na dahil sa kawalang kaalaman sa mga batas ay nagsigawa sila sa kasalanan. Na sa paparating ng paghuhukom nila noon sa henerasyong iyon ay basihan ng kanilang mga gawa. Sinabi ito sa sulat ni Apostol Pablo para sa aklat ng mga taga-Roma. Romans chapter 2 verse 13 to 15. For it is not those who hear the law who are righteous in God's sight, but it is those who obey the law who will be declared righteous. Indeed, when Gentiles who do not have the law do by nature things required by the law, they are a law for themselves, even though they do not have the law. They show that the requirements of the law are written on their hearts, their consciences also bearing witness, and their thoughts sometimes accusing them and at other times even defending them. Hindi nga ba't patunay na noon pa man ay naipanganak na magmuli ang lahat sa Espiritu ng Diyos? Ang pananatili ng mabuti nilang konsensya na gumagabay sa kanilang puso't kaisipan. They show that the requirements of the law are written on their hearts, their consciences also bearing witness, and their thoughts sometimes accusing them, and at other times even defending them. Na ang kanilang konsensya ang nagsasabi ng sa dapat ay mabuting gagawin, at sa mabuting ginawa naman ay konsensya rin ang nagtatanggol at nagbibigay kalakasan sa kanilang kalooban. Mga kapatid, wala mang simbahan, wala mang tinapos na pag-aaral na panrelihiyon. Kahit nga hindi natin nabasa ang Biblia, sapat na ang mga ginanap ng Diyos noon upang mabuhay tayong kapiling siya sa walang hanggang panahon. Ang paggawa ng pag-ibig sa kapwa, ito ang buhay at bagong pag-asa natin sa bagong kapanganakang kaloob ng Diyos. Wala na nga kasing pangangailangan pa ng mga ritual na isinasagawa ng mga templo at simbahan, na kung sakaling magtitipon pa ang mga tao, para na lang sa pagtulong, pangangalaga at pangangaral ng sa dapat ay paggawa ng mabuti sa kapwa, na siyang pag-ibig na totoo sa Diyos. Bakit kasi hindi nila ipangaral at tanggaping buo ang mga ginanap ng lubos ng Panginoong Hesus sa Biblia? Una ay ang pagkasira ng templo noong AD 70, na naganap sa kanilang henerasyon bilang katuparan ng pangakong hula ni Jesus para sa Jerusalem noon. Sinirang lubos na ang templo at simbahan upang wakasan ang pag-aalay pa ng anumang bagay bilang pagsamba noon sa Diyos, upang ipalit ang paggawa na lang ng pag-ibig sa kapwa bilang kalugod-lugod na alay sa Diyos, sapagkat tayo na ang templo ng Diyos mula pa noon. 1 Corinthians 6 verse 19. Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you have from God, and that you are not your own?
Paano nga bang tayo rin ay naging templo ng banal na Espiritu ng Diyos? Hindi nga ba't mula nang ipanganak ang tao sa Espiritu ng Diyos nang gawin ng Panginoong Hesus ang pagtutuwid sa kasalanan ng unang Adam? Dahil rito ay naipanganak na magmuli ang lahat. Ito ang life-giving spirit na sinabi rin ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 verse 45. So also it is written, the first man Adam became a living soul. The last Adam became a life-giving spirit. However, the spiritual is not first, but the natural, then the spiritual. Nabuhay na ang lahat sa Espiritu mula pa noon. Hindi man nakakilala kay Jesus o kahit nakaalam ng sa kanyang ginawa. Hindi sa pamamagitan ng pagpapatanggap pa kay Jesus ng mga simbahan na isinasagawa sa pamamagitan ng inimbento rin nilang altar call. Habang sa iba naman ay pinatatanggap sa pamamagitan ng Eucharist, doon ay literal na tinatanggap raw si Jesus sa pamamagitan ng tinapay na siyang laman at dugo raw ng Panginoong Jesus. Mga kapatid, hindi ito pangangaral ng para talikuran natin ang atin ng nakasanayang paglilingkod sa simbahang kinabibilangan natin, kundi ay pangangaral ng sa mga dapat ay hindi na ginagawa natin, na dahilan ng sa mga ginanap ng lubos ng Diyos, ay bantayan na natin ang ating mga sarili, lalo na't dahilan ng sa mga ginagawa pa nating mga ritual pang simbahan, ay nakalilimot tayo sa iisang tunay na doktrina ng magandang balita o gospel ng Diyos, ang paggawa ng mabuti sa kapwa na siyang pag-ibig na totoo sa Diyos at sa kapatid. Mark chapter 12 verse 30 to 31. And you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. The second is this, you shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than these. Ito rin ang sinabi ng apostol sa Galatians chapter 6 verse 2. Bear one another's burdens, and thereby fulfill the law of Christ. Ito ang nag-iisang gospel lang ng Diyos. Hindi ang balita ng kanyang ginawa noon. Hindi ang pagpapatanggap sa ginawang pagtutubos ng Panginoong Hesus. Hindi ang paniniwala lang ng sa kanyang pagkamatay at pagkabuhay na magmuli bilang anak ng Diyos, kundi ay ang pagsunod sa bilin ng ipinaggagawang kautusan ng Diyos para sa lahat ng tao, ang paggawa ng kabutihan sa kapwa. 1 Corinthians 13 verse 2. If I have the gift of prophecy, and know all mysteries and all knowledge, and if I have all faith, so as to remove mountains, but do not have love, I am nothing. Gayon rin ang sa verse 13 ng sa King James Version. And now abideth faith, hope, charity, these three, but the greatest of these is charity. Ano man ang ating relihiyon, paniniwala at simbahan, kung wala ang ating pagsisikap ng sa paggawa sa kabutihan ng kapwa, wala nga ring silbi ang ating buhay. Sapagkat bagong nilalang na tayo para sa pag-ibig na ipinakilala noon ng ating Amang Diyos. Ang lahat na ay may kakayanan at pagkakataon na makapiling ang Diyos ngayon at sa pagpapatuloy ng buhay sa Espiritu. Sino ka man, anuman ang kinabibilangang relihiyon o paniniwala, nabihag man o nalinlang ng mga nagpanggap na sila raw ay manggagawa pa ng Diyos. Ano man ang kalagayan sa buhay, ang lahat ay naging anak na ng Diyos dahil sa isang gawa ng pag-ibig. Ito ang ginawang minsan lang na pag-aalay ng anak ng Diyos, na siya ring salita ng Ama bilang kautusan para sa paggawa ng mabuti sa kapwa. Ito na ang New Covenant o bagong kasunduan natin sa Diyos. Ito ang nag-iisa at tunay na gospel lang ng Panginoon. Kaya nga rin, sa mga hindi na paiilalim at hindi gumagawa sa kasunduang ito, ang paggawa sa pag-ibig, sa kanila ay ang kamatayan na. Wala mang impyerno, sa kanila ay matatapos ng lahat. Wala na. Subalit sa mga nagsisikap ng paggawa sa pag-ibig, ay mabuting buhay na ngayon, hanggang sa pagdating ng panahon na makapiling na ang Diyos magpakailanman.